Grabe, overexposed Hindi, may ano lang, may araw lang. Anyway, so yun nga, naisipan ko nang mag-vlog ulit today actually. Papunta ako sa first meeting ko, 9 AM in the morning. To be honest, di talaga ako morning person kasi growing up, di talaga ako parang sanay na gumigising na sobrang aga. Although, nagpa-function naman ako ng until late, until mga 1, 2 AM, 3 AM, gising pa ako. Siguro dahil gamer din, hindi ko alam. Pero usually ganun talaga ako nagpa-function. There are times syempre na mag-schedule yung meeting ng maaga, wala ka talaga magagawa, wala akong umalis. Anyway, for today, para lang malaman ng mga tao na just to have an idea kung ano yung type ng araw na meron ako sa isang araw, is mag-start yung araw ko today at 9 AM in the morning. Meron akong imi-meet na kumbaga potential partner. So this is an external meeting. Pag external meeting, syempre you need to look different. Pagdating kasi sa internal meetings, definitely like no judgments na yun. Kilala ka naman na ng mga kausap mo, kilala ka na ng mga katrabaho mo. So minsan din ako nagko-quote or like nagde-dress up na parang formal talaga. Pero when I have external meetings, especially pag BGC, medyo kailangan mag-suit up ng konti. So after noon, magkakaroon ako ng internal meetings, usually Tuesday today. Yung Tuesday talaga sa mga pinaka-heavy day ko kasi pagdating ng Tuesday, meron akong Mancom, which is yun yung kausap mo yung lahat ng management ng company, updates about what's happening. Kasi when you're running a company as big as Tier 1 Entertainment, usually talaga hindi mo na nakikita lahat ng nangyayari. Ginagawa mo is you have different leadership na nagmamanage ng iba't ibang mga areas. So, may mga tao na nagli-lead ng creatives, may mga tao na nagli-lead ng mga sales, may tao na nagli-lead ng fulfillment, pinang yung pag-deliver ng mga services namin, merong nagmamanage ng marketing, may nagmamanage ng blacklist, may nagmamanage ng finance, may nagmamanage ng operations, at iba't iba pang mga areas ng company, 'di ba? So, yun nga, gaya naman ng maraming sinasabi ng iba, 'di ba? Like, hindi ka naman talaga makakapagpatakbo ng isang kumpanya na mag-isa ka lang. So, it's very important to really identify the right leaders around you and just lead them, di ba? Based on kung ano yung nakikita mong direction, kung ano yung nakikita mong mga performances na either better or lower, di ba? So, those are the things na parang gusto kong i-share today in terms of yung sa kung anong meron ako for today. Bukod doon, meron din kami tinatawag na parang product and revenue sync meeting wherein yung mga product centers kung saan yung mga nagmamanage sa talents, esports players, lahat pa rin mga products ng Tier 1, mini-meet yung mga revenue centers. Siyempre, at the end of the day, kailangan mo namang magkaroon ng revenue. Hindi naman pwedeng you just focus on the products and you just spend and wala kang earning. So, the revenue side need to meet the product side para at least maging aligned sila in terms of like ano yung mga bagong products, ano ba yung update sa income, gano'n. So, yun yung nangyari sa Tuesday ko. Generally, hindi din talaga madali maging CEO, I guess. Like, kung meron man akong i-share sa pagiging CEO, siguro yung pinaka-importante maintindihan mo is yung rhythm mo, ng katawan mo. Like, alam mo dapat kung ano ka nagpa-function, kung paano ka nagpa-function, ano yung peak mo, anong oras ka dapat matulog, ilang oras pa kailangan mong tulog, anong oras ka ba dapat nagko-coffee, anong oras ka ba dapat kumakain, parang ganun. Like, kailangan meron kang routine na ma-build para makapag-build ka ng momentum. Kasi, kumbaga parang ano lang yan parang exercise lang yan. Kung hindi ka, kung wala kang certain routine na ginagawa on a certain day, on a certain time, parang mahirap talaga mag-build up ng momentum. And yung momentum is yun sa mga pinaka-importanting bagay kasi sobrang haba nung nung marathon na tatahakin mo. Kumbaga, magsisimula ka sa pag-start ng business mo, lalaki siya, i-grow mo, i-expand mo, like, mahaba yun So, kailangan sobrang importante ng understanding mo ng rhythm ng katawan mo. Like, kailan ba ako magpapahinga, kailan ba ako re-reset, mga ganun mga bagay. Yung course ko kasi nung college is organizational communication So, partly sobrang naiintindihan ko talaga na the medium is the message, sabi nga nila, di ba? So, understanding what type of medium you use for you to converse, for you to be able to put your point out there, I think meron akong ganong understanding. So, yun. And I think important naman yun sa kahit sinong tao. Like, hindi talaga pwede na hindi ka marunong mag-communicate. Alam mo yun, like, whether it's understanding one language like Japanese, English, Tagalog, or certain tone, kung paano kausapin yung isang tao, or paano ba yung mga words na pipiliin mo. Like, I think all of those are very important. Pero, I guess what I'm saying is, this year, gusto ko talagang ipakita yung mga ibang mga sides ko na hindi nyo pa nakita. Whether yung off-cam na mga meetings namin with executives or like sub-meetings with partners, clients, ganun, or yung mga interaction ko with my family or like my friends, ganun. So, gusto ko lang magkaroon din ng parang documentation sa internet na
makikita rin yung iba't ibang side ko personally. Para minsan, feeling ko kasi, hindi ako nagigit sa maraming tao ba't ako ganito mag-decide, ba't ganito ako mag-isip, ba't ganito ako magsalita. And feeling ko kasi, kaya ganun, kasi nakikita nyo lang isang side nung ako or dalawa o tatlong side nung ako. So, wala namang isang tao na isang side lang eh. So hopefully like, ngayong taon, sa channel na to, mas makilala nyo pa ako at sa mga taong sumunod lang sa akin dahil sa Team Payaman, sa mga taong sumunod lang sa akin dahil sa Blacklist, like, syempre, hello. Pero, sana, this year, like, yung mga taong manood na dahil sa kung sino ako, yun rin. Yun rin yung gusto kong ma-achieve, di ba? Na may pakita ko sino talaga ako. And that's it. At maraming salamat sa panonood. By the way, nag-a-adjust pa nga rin pala ako sa ganitong bagong vlogging style. Minention ko rin dun sa dapat na na-upload ng vlog ko na gagawin kong editor yung kapatid ko. Magiging iba yung flavor ng channel ko ngayong taon. Yun, comment na lang kayo kung ano sa tingin nyo, okay ba to, ano pa ba gusto nyo makita and all. As much as possible gusto ko kasi makapag-vlog. That's it. Maraming salamat. Good morning guys. Okay, so nasa bahay na ako. At pinapakita na nung brother ko yung unang cut ng vlog namin. So sabi ko sa kanya, i-add yung clip na mga na-shoot ko kanina nung galing ako sa opisina. So, yun nga, gaya ng sinabi ko, di ba? Magta-try kami ng ibang type ng format ng vlog. So, sana na-enjoy nyo to. Pagkatapos ng clip ko kanina, mapapanood nyo ngayon yung video namin na nagpunta kami sa hometown. So, ito na yun. Panoorin nyo. Pam! Kasama ko, kapatid ko. Kakising ko lang siya nag-drive eh. Kasama ko ngayon, brother ko. Meron nga palang kapatid. Isa lang ang kapatid ko actually. So, siya rin yung kasama ko din sa mga snowboard videos, pictures na mga nakita nyo kasi yun nga, most of his life sa Japan yun lumaki. Ako din naman doon din, pero umuwi ako dito for a time. And then dito na nagstay. So, medyo magkaiba kaming ng kinalakihan talaga. Yun, I guess one of the things na parang gusto kong gawin rin this series, mag-share ng some personal aspect ng mga ginagawa ko and ma-document rin yun in the process para at least one day, alam mo yun, mapabalikan ko yung mga ganito. So, nagpunta kami sa hometown ng family namin para mabisita yung lola ko. Pero at the same time, meron rin kasi akong gustong gawing project na itatry lang dun sa bahay niyo. Tingnan natin kung magiging okay itong project na to. Pero, yan, it's been a while since nag-vlog talaga ako ng parang ganito. And something I really wanted to do this year is to share some of the personal things na parang ginagawa ko din outside of work. O parang ang tagal ko na nagpapakita ng mga bagay na ginagawa sa work and all that. Pero parang this time around, gusto kong i-document din yung mga ilang bagay na ginagawa ko on a personal level. Of course, not all. Yun lang. Parang gusto ko lang din babalikan ng mga personal na bagay pagdating sa mga vlogs ko. So, tagal ko na nag-vlog, like almost 2018 ako nag-start. 19, 20, 21, 22, 23. 5 years. 5 years na ako nag-vlog, nakapag-produce na ako ng 261 vlogs about my work. Pero parang na-realize ko na it's nice na vlog ko siya. At least parang every time gusto ko mag-look back sa isang mga bagay na nangyari or certain interactions or certain things, parang ang daling balikan. And yun talaga yung parang pinaka-beauty ng vlogging eh. Like, may enjoy mo talagang balikan yung mga memorya na alam mo parang di mo lang siya maibabalik sa utak mo, kumbaga mapapanood mo talaga siya, ma-share mo siya sa tao, ganun. And yun, dahil doon talagang inspired pa rin naman talaga ako mag-vlog going forward. Pero siguro yung isa sa mga gusto kong parang gawin going forward rin is ano ba talaga yung yung type of vlogs na gusto kong gawin, hindi lang yung pag-document ng trabaho ko, like paano ko ba mai-improve yung pag-share ng kung sino talaga ako, like what I do, how I think, ano yung mga philosophies ko, ano yung mga bagay na kumbaga nagpapa-interest sa akin. Kasi feeling ko by doing that, people will then eventually understand more about me generally. And I think maganda naman din talaga yun na ma-share mo kung sino ka sa tao para naintindihan ka rin nila kung ba't ka ganitong magdesisyon, ba't ganito ka gumalaw and all that, diba? So, isa siguro sa mga parang nakita ng tao kasi is ako as a shoutcaster when I was starting out, diba? So, yung character ko kasi nung nag-shoutcast ako,
totally ibang character yun talaga sa kung sino ako. Hindi ko naman masabi na parang nagpretend ako na yun ako, pero ano kasi, parang shoutcasting has a very different needs pagdating sa pag-entertain ng tao, 'di ba? Kailangan high energy ka, kailangan makulit ka, kailangan nakakatawa ka, kailangan nagse-set up ka ng storyline na maintindihan ng tao na ito yung nangyayari, ito yung ganyan, ito malupit to, ito ganyan. Minsan kailangan mo maging OA ng konti kasi pag hindi ka OA parang hindi masasyak yung tao sa mga nangyayari, kahit yung maliit na bagay na nangyayari, maliit na detalye, kaya mo siyang palakihin ng sobra at maging parang community news. So I think generally shoutcasting was about storytelling, hype, at in my opinion, sales. Alam mo yun, tinatry mong ibenta yung mga taong naglalaro at yung game na pinapanood nila sa audience mo. And I think it taught me a lot. Like, marami talagang naturo sa akin yung shoutcasting, yun nga, yung storytelling, yung pag-hype ng mga bagay. Like, meron, nakuha ko lahat ng yun. And until today, malaking parte siya ng pagkatao ko. Pero, siguro, from that to ako as boss strike na nakilala ng tao sa mga vlogs ko, sa nakikipagkulitan sa Team Payaman, sa mga interaction with the players and all that, parang those two personalities are just two like angles na nakikita nyo sa kung sino talaga ako. Pero siguro like this year gusto ko rin ipakilala like sino ba talaga si Trike, like beyond the work, beyond the shoutcaster na nakilala nila. Yun lang, parang gusto ko lang din gawin yun this year. More of parang ano din, a journey to self-awareness siguro, parang gano'n, para sa sarili ko rin na makita talaga like okay, ito yung mga personalities na pinapakita mo sa public, eto ka privately, like, pero sino ka ba talaga, di ba? So hopefully like by the end of the year makapag-produce ako ng mas maraming videos na yun, mas makilala nyo kung sino ko, beyond being the boss, beyond being the shoutcaster na nakilala nyo. Yun, so siguro marami kayong makikilala mga bagong character sa vlog ko ngayon, and marami rin kayong makikita mga bagong side ng personality ko na hindi ko siguro napakita before. Grabe, alam nyo ba, last time kaming nakauwi dito ng kapatid ko, mga 15 years ago na. Naisipan ko lang talaga ngayon kasi yun nga, I've been rethinking about vlogging and kung paano ko siya i-approach differently from before. Kasi parang wala lang, gusto ko na lang din ng ibang flavor, gusto ko lang din ng ibang ginagawa online, no? Hindi lang yung puro yung mga nakikita nyo lang yung mga regular na ginagawa ko. So that's it, and hopefully sa lahat ng mga nakasubaybay sa akin, sumubaybay sa akin, sana ma-appreciate yung mga i-share ko pa going forward. Kasi alam ko naman may mga tao dito, 'di ba, sinundan ako dahil sa Team Payaman, iba sinundan ako dahil sa Blacklist, yung iba naman like sinusundan ako for all the updates na nangyayari sa Tier 1. Pero like this time around, I really want to introduce myself to an audience na maintindihan ako. Sana makabuo tayo ng community, sana makabuo tayo ng mga taong kumbaga pare-pareho ng mindset. And I think yun yung gusto kong i-start gawin ngayong taon. So pakita na lang namin sa iyo kung ano yung gagawin namin dito, kung ano yung mission namin. So yon, dinaanan nga namin yung sasakyan na parang inisip ko pa lang naman na i-restore kasi parang naghanap din lang ako ng parang personal project na magagawa, and mahilig din naman ako sa mga kotse and all that. So yung kasi na yun, yung Benz na yun is actually from my grandfather noong 1968. So isa yun sa parang family heirloom or family parang treasure na medyo hindi na naalagaan. Pero kahit pa paano, kung nakita nyo, okay pa naman yung body, meron pa siyang parang sariling place. Pero inisip ko pa lang na gusto kong gawin yung project na yun. Although, hindi ko sure kung paano ba or ano ba yung proseso para mangyari yun. So, titingnan ko na rin lang muna siguro kung paano and magkano yung aabutin. So, pero for me, it's one thing na parang gusto kong i-goal na at least ma-restore man lang siya para makita ko in its full form. Kasi isa yun talaga sa talagang binalyo ng family namin growing up. Anyway, bukod doon, nakaka-refresh din magpunta dito kasi ang dami kong parang mga naalalang mga bagay-bagay. Kasi
dati naalala ko nung bata pa ako, iba rin yung experiences ko dito tsaka yung mga stories na meron ako dito. And yun, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ko pa alam kung anong type ng vlog yung gagawin ko going forward. Pero yun nga, I really want to start taking this channel with a different approach. So, yun, hopefully embrace nyo pa rin kung anumang type ng content yung pupuntahan ng mga content na gagawin ko dito. And this time around, parang gusto ko talaga na magkaroon ng connection sa communities tsaka sa mga taong manunod nitong vlog na to. No? So, in the end, hindi ko pa alam kung anong magiging itsura, anong magiging form, pero ang gusto ko talagang ma-achieve is makapag-share ng mindset, makapag-share ng stories, makapag-share ng mga bagay-bagay na nakikita ko personally. Whether it's about work, whether it's on the personal level, whether it's about anything under the sun na parang feel ko is worth sharing at hindi sayang yung oras nyo sa panonood sa akin. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng sumunod sa journey ko in the past years. And sa lahat ng mga, susunod pa rin sa mga susunod na vlogs ko, yun, let me know kung ano pa yung pwedeng improve, ano pa yung gusto nyo makita, anong type ng content pa yung gusto nyo gawin. Kasi, personally, hindi ko naman nakikita na content creator ako. I'm just more of a person that's trying to document my journey. So, in the past, ang dinocument ko is yung journey with Team Payaman, eventually, journey with Tier 1, journey with Blacklist, lahat yan. Like, lahat yan pinakita ko. Pero, yun, hindi titigil yung part na yun. And sana maging, kumbaga, parte kayo nung mga susunod pang mga gagawin ko sa channel na to. So, yun lang. And looking forward sa 2024. Peace. Ano, Marge? Ano tingin mo dun sa Benz? Tingin ko naman doon, akala ko ano lang siya, typical na lumang Benz. Kumbaga maganda lang yung brand. Pero nung tinignan natin ngayon, ang ganda niya eh. Parang not sure if limited ba siya or whatever. Ako nga, ako every time naman, di ba, lagi ko sinasabi sa'yo na isa sa goal ko one day is ma-restore yung yung Benz ni Lolo. Oo. Yung idea ko kasi doon is, syempre, di ba, pag bibili ka ng kotse nowadays, like whether bagong sports car or like kung ano mang gusto mong kotse, parang siyempre yung availability naman nun technically pwede kahit kanino eh, like di ba, kahit sino pwede pa rin bumili nun eh. Parang ano lang, nakakatuwa rin lang na magkakaroon ka ng isang item na parang una hindi na available in the market and at the same time may history siya, di ba? Parang hindi ka lang bumili ng kotse for the sake of bumili ka ng kotse. Parang itong kotse na to, ito yung gamit ng lolo ko, ito yung ginamit ng tito ko para makapag-meet ng ganito, ito yung ginamit ng tita ko, ganyan. Alam mo parang ng dad ko, parang ewan ko, yung mga ganyang mga yung mga ganyang history ba na iba eh. Tsaka ikaw mismo, di ba? Oo, nasakay ako doon. Sumakay ka talaga doon? Oo, nasakay ako doon. Yung Benz na kanina, 1968. Imagine, 1968, like... May aircon na pa yun? Hindi ko alam, actually. So, papalagay mo hindi ko alam kung may aircon yun na pero... Ang tagal ko na kasi hindi nakita yung loob nun eh. Hindi ko na chinek kanina kasi yung susi, di ba, nandun kay Oo, hindi tayo nakapasok. Hindi tayo nakapasok. Na-research ko rin yung mga 1960s and 70s na Mercedes nung... Iba. Iba. In-import talaga nila from Europe, hindi nila yung binili locally. Pero alam mo yung mga nasa US na kotse, yung open yung taas, yung sharp talaga yung itsura. Parang ganun yung ano niya, dating niya eh. Tsaka yung alam kong lumang Benz, yung parang nakapop lang yung light sa gilid, pero hindi ganun yung yung harap. Oo. Yung harap kanina parang ano talaga siya, actually edgy siya tingnan eh. Hindi yung parang sobrang classic na classic. Kaso nawala daw yung ganun yung parang round na ano. Oo. Pero siguro pwede naman mabilion or something. Ewan ko lang. What if, gawin ko na lang na silver siya, tapos magtira lang ako ng konting maroon. Ang iniisip ko, di ba may silver na line? Baba maroon, top silver. Parang mga ano? Oh, yung parang mga bagong Range Rover, mga bagong Range Rover, mga bagong Volkswagen, ganon, pero maroon yung ilalim. Yun nga, so, and then para sa akin yung exciting doon, like for one, paano mo siya maayos, ano yung project car din talaga siya. Pero hindi ko pa alam kung itutuloy ko to. I mean, it's a lot of work for sure. Maraming kailangan gawin na trabaho doon. Pero feeling ko kung maayos yun, ang ganda doon. Marami pang bagay na kailangang malaman bago ko siya gawin at i-commit. Pero ano naman, secondary lang naman yung Benz eh. Parang at the end of the day, naka-reconnect tayo sa family natin, nakakaaliw din yung part na yun. So, minsan rin napansin ko, parang pag sobrang dire-diretso ka sa grind ng buhay mo, especially like for me personally, like grabe talaga yung past 6 years na pagiging CEO. Minsan may mga bagay na rin na hindi mo ginagawa. Like yung nadi-disconnect ka talaga, like alam mo yun, sobrang
focus ka sa day-to-day mo, focus ka sa kailangan mong gawing progress, hindi mo nare-realize na parang ang dami ring mga tao sa buhay mo na in a way na iwanan mo na, hindi mo man lang nabisita, hindi mo man lang na-check. And hindi lang yun sa family side but also on the friend side siguro, ang dami ko na rin mga hindi na-reconnect na kaibigan. And hindi ko naman masasabing parang pinagsisisihan ko yun kasi it was my choice, di ba? Talagang fumocus ako dun sa grind. Kailangan gawin ko to. Parang nandun ako sinarado ko yung pangarap ko para sa esports. Pero siguro ito yung parang taon din na parang na-realize ko na I wanna, in a way, like, still 100% focus on the goal. Pero spend an extra time, an extra effort to reconnect to the people who have been a huge part of my life. Kasi marami sila. I mean, hindi naman ako magiging ako kung hindi ko sila nakilala, kung hindi ko sila nakasama, di ba? So, isa lang to sa mga vlog kung saan parang pinapakita ko yun. I'm sure nakita nyo rin, no, na nagkaroon din ako ng mga posts about dun sa Japan trip namin ni Marge, di ba? So, hindi ko alam kung alam ng lahat, pero yun nga, sa Japan din kasi talaga ako lumaki. I speak the language. Most of my family is there also. Yung mga kasama ko mga bata doon, for the record, hindi ko po anak yun. Hindi ko po anak yung mga kasama ko doon. Anak yun nung pinsan namin, and meron siyang 7 na kids. So whenever we go to Japan, ang nangyayari is lahat ng mga anak niya, yun yung parang maging mga anak naming mga magpipinsan na inaalagaan namin on different trips. And that was really a very refreshing time for me. Like, ang tagal ko na rin hindi umuwi ng Japan, 3 years na rin yata, and sobrang saya nun. Like, kami, nandun din yung mga pinsan namin from Canada, from ibang countries pa, and basically yun yung parang naging masaya na nagkaroon kami ng semi-reunion after the pandemic. Kasi during the pandemic, wala talaga halos hindi naman naglalabasan lahat, and pagkatas ng pandemic, kailangan mo mag-focus, kailangan mo magtrabaho. Tapos yun nga, kung ang kapamilya mo katulad ko is marami talaga from iba't ibang parts of the world, parang hindi mo rin talaga sila na-reconnect for the longest time. And yun, buti na lang nagawa namin early this year and late last year para at least makareset ako. Kasi I feel like sa buhay, no, like kahit napakarami nating pangarap, kahit napakarami nating goal, wag nating kakalimutan yung mga taong tumulong sa atin, yung mga taong talagang mahalaga sa atin. Kasi pagdating naman sa uli, isa yun sa mga sa mga taong alam mong mababalikan mo kahit anong mangyari. So, yun lang siguro. And sana may napulot kayong kahit konti dito sa vlog ko. Sorry, may konting extension pa pagkatas ko outro kanina. Pero, yun nga, ito rin naman yung gusto kong gawin parang bagong format ng vlog. Just sharing my thoughts, sharing my experiences, and hopefully may isa o dalawang tao na ma-inspire sa kwento ko or may makuha sa kwento ko. At yun lang naman. So ako personally excited talaga ako sa mga susunod pang content na pwedeng gawin. And hopefully ma-improve ko pa yung mga content sa channel. Yun lang. By the way, si Marjon nga pala yung magiging isa sa mga videographer ko at video editor para sa personal vlog ko. Kasi ayoko din naman dati na magsama ng videographer sa personal stuff, diba? So, at least ngayon yung kapatid ko na yung gagawa para at least hindi na masyadong may kasama akong parang videographer habang gumagawa ko ng mga personal na bagay. So, hopefully with this, parang arrangement naming dalawa, mas marami pa kayong makitang side ng buhay ko. And yun nga. Looking forward sa mga content.